Welcome sa Tagalog Manhwa Recap. Pagkaalis ni Yunakli ay napaisip si Emperor Ning Yuanxian umano'y ang pag-aresto kay Su Jianting ay posible at ang bagay na ito ay maaaring magdulot ng pangamba kay Sunan, gayunpaman ang pabagsakin ng direkta si Sunan gamit ang kasong ito ay imposible. Hindi niya kayang pabagsakin si Sunan bago pa man matapos ang nangyayaring digmaan sa Nanuo State, ang Su family ay punong-puno ng mga talent. Si Sunan ay mayroong matinding suporta mula sa korte bukod pa doon ang asawa nito't mga kapatid na lalaki ay ang siyang kumo-kontrol sa Jianyuan City, ang mga ito'y mayroong matinding kapangyarihan at ang bawat panig ay nagsusuportahan, ang pagdeal sa Su family ay napakahirap. Sa ngayon ang tanging magagawa niya lang ay ang i-clip muna ang pakpak ng mga ito, ang governor ng Jiangxi Province at prefect ng Baye County ay kailangang mapalitan. Idinagdag na katulad ng pagpapakulo ng palaka sa mainit na tubig magsisimula siya sa pagpalibot sa teritoryo ng Su family, at pagkatapos dun siya ay magpuproceed sa pagpapahina sa authority ni Sunan sa korte, sa loob ng mga 2 o 3 taon tuluyan niya nang mapapabagsak si Sunan. Hay kung hindi lang daw sana dun sa mga bandido at hari ng Qiang, siya raw sana ay hindi mahihirapan na idil ang Sunan na iyon. Sa loob naman ng torture chamber ng Darkwater Organization ay maririnig ang sunod-sunod na paghampas kasabay ng walang tigil na mga paghiyaw, mapag-aalamang ang mga paghiyaw na ito ay nagmumula kay Yan Waiyi. Nagtanong ang isang opisyal ng Darkwater Organization kay Yan Waiyi kung ito ba ay nakikipagsabwatan sa Su family, may alam ba ito patungkol sa pakikipagkita ni Su Jianting kay Hu Wanwan. Senior brother paiyak na tugon ni Yan Waiyi siya raw ay 10 beses nang umamin, alam niyang gustong gamitin ng Su family si Noble Lady Hu Wanwan upang saktan si Xin Lang at siya ay nagbulag-bulagan lang dahil sa gusto niyang ipaghiganti si Lady Zuli. Bukod dun talagang wala na raw siyang iba pang alam, talagang siya ay hindi nakipagsabwatan sa Su family. Siya nga pala ang tinutukoy ni Yan Waiyi na Zuli rito ay ang eldest daughter ng Count of Wuan, yung mismong babaeng nagbasura kay Mokong noon, yung babaeng pinagdusa noon ni Xin Lang sa matinding pangangati gamit ang isang panty na pinahiran ng castor extract, sa tulong ni Grandmaster Li Chenkyo. Ano tugon ng opisyal? So ito ay naninindigan pa rin sa alibay nito, sabay bitaw ng isang hagupit. Ang eunuch namang ito ay si Li and sworn brother ni Eunuch Li Sun. Silang dalawa ay mayroong parehong ninong na ang pangalan ay Limo at kilala bilang progenitor o ancestor, yung tinutukoy na ancestor ng isang warrior nung nakaraan doon sa base ng Darkwater Organization. Napasabi si Eunuch Li En sa kanyang isip na si Yan Waiyi ay mayroong makapangyarihang bakang ito ay sinusuportahan ng Chief Commander ng Darkwater Organization na si Yan na nabibilang sa Count of Wuan at Third Prince sa madaling salita. Kung tutuusin hindi na nito kailangan pa ang suporta ng Su family. Eunuch Li pasigaw na sambit ng opisyal umano'y ang taong ito ay mayroong napakahigpit na bibig, kaya ano raw ba kaya sa tingin nito? Napasabi si Eunuch Li En sa kanyang isip na ang intensyon ng Emperor ay hamak lamang na pag-scratch sa surface, at kumpirmahin kung talaga bang ang Su family ay naka-infiltrate na sa Darkwater Organization. Tumalikod sabay sabing hayaan na lang nila ito, ano pa raw ba ang magagawa nila, siya raw ay babalik na lang upang mag-report sa Emperor habang ito naman, ito raw ay magpatuloy sa disciplinary measures ng walang delay. Senior brother saad ni Yan Waiyi pagkaalis ni Eunuch Li En umano'y dinukot ng mga tao ni Xin Lang ang kanyang asawa at mga anak, mayroon na raw bang balita patungkol sa mga iyon. Sumagot ang opisyal na ang mga iyon ay pinakawalan na 1 oras na ang nakararaan, umano'y sinasabing pinakawalan na ni Kutuhuan ang mga iyon dahil sa si Kutuhuan ay nakatanggap na ng 100 milyong ransom mula rito. Senior brother saad ni Yan Waiyi alam niya rong siya ay hindi makakasurvive pa mula sa circumstansyang ito, kung kaya para sa kapakanan ng kanilang pagkakapatid pakiusap ito na raw ang bahala sa kanyang family. Hay buntong hininga ng opisyal sabay bukas ng isang box. Junior brother iyon daw ay hindi na kailangan, dahil ang Emperor ay nag-issue na ng decree patungkol sa execution ng buong family nito na siya namang ikinagulantang ni Yan Waiyi. Junior brother siya raw ay magsisimula na sa pagdidisiplina pakiusap tiisin nito, umano'y sinabi ng Emperor na kailangan niya itong balatan at isabit sa flagpole ng Darkwater Organization.
Agad na inilapat ang dulo ng kutsilyo sa balat senior brother. Teka lang saglit, sigaw ni Yan Yi, bigyan daw muna siya nito ng anesthetic, hindi niya raw kaya ang ganito. Patawad, tugon ng opisyal, subalit kailangan niya rong marinig ang hiyaw nito, sa ganitong paraan lang may bubuntin ng Emperor ang kanyang galit mula sa Zhou family at sa Darkwater Organization, kaya pakiusap tiisin nito. Umalangaw-ngaw ang hiyaw ni Yan Yi, Chief Commander Foster Father Patriarch, sigaw niya pa. Pakiusap siya raw ay ipaghiganti ng mga ito, patayin ng mga ito si Shin Lang. Samantala, sa kabilang dako naman ay pinahanay ang natitirang 8 members ng family ni Yan Yi nakaluhod habang nakatali sa likod ang magkabilang kamay, sa isang command ng isang opisyal na nagmula sa Darkwater Organization ay tuluyang natudas ang buong family ni Yan Yi. Ang balita patungkol dito ay mas nauna pang makarating ng 1 oras kay Marquis Sunan kaysa sa mismong Emperor. Ang taong iyon, sambit niya sa kanyang isip, umano'y ang taong iyon ay napaka-powerful. Ano ang mga schemes daw ba nun ay ganito kalalim talaga raw bang nagawa nung makalkula ang lahat? Alam no nagagamitin niya si Hu Wanwan laban dito kaya ito ay nag-counter, napaka-vicious. Ito raw ay napaka-vicious. Siya nga pala, naalala ko bigla yung pinag-usapan ni Lord Zhang at Shin Lang noon na flow ni Shin Lang, yung sinabing flow ni Shin Lang na palalakihin niya at lalagyan ng lason, hindi ba kaya na ang tinutukoy niya noon ay si Hu Wanwan? Well, ayaw ko nang mag-overthink, comment down below na lang kung agree kayo. Idinagdag ni Marquis Sunan na masyado siyang nagmadali umano'y kung hindi siya nag-take ng initiative, ang Shin Lang na iyon ay hindi makakapagdulot sa kanya ng pinsala, hindi nun mahahagilap ang kanyang weakness. Ngayon tuloy ay naakusahan si Su Jianting sa pag-violate kay Hu Wanwan na pagbintangang siya ang nag-frame up kay Li Wenzheng sa pag-curse sa Crown Prince, at ang attempt na pag-incite ng fierce factionalism sa korte ay sa kanya natuon sa kanya na si Sunan. Ngayon ay iniisip na ng Emperor na ang lahat ng ito ay conspiracy niya. Ngayon siya ay mahihirapan na sa pag-clear sa kanyang pangalan. Impressive ang hayop na Shin Lang na iyon, ay napaka-impressive. Ngayon ano na ang susunod niyang gagawin? Ano ang dapat nilang gawin? Ano iyon daw ba ay ila-launch na nila ngayon, ngunit iyon ay hindi pa handa. Ang arrangements sa Chu at Wu State ay hindi pa nakumpleto, hindi sila maaaring mag-rush. Though sa ngayon ay natitiyak niyang siya ay hindi gagalawin ni Ning Yuanxian, gayunpaman, tiyak na aarestuhin nun si Su Jianting. Sa presensya ng army ng Qiang State siya ay hindi magagalaw ni Ning Yuanxian dahil kung iyon ay magtatangka, hindi lang sa magkakagulo sa Jiangxi Province ang army ng Qiang State ay lulusab din sa teritoryo ng Yu State upang manloob o kaya naman sumali sa kasalukuyang nangyayaring digmaan sa Nanawo State. Ang ganoon katinding consequence ay hindi kayang i-bear ni Ning Yuanxian. Shin Lang, dagdag niya sa susunod. Ito raw at ang Jin family ay makakatanggap ng mas matindi at mas direktang mga atake. Umano'y ipapakita niya rito kung ano ang tunay na masterpiece, sisiguruhin niyang mauubusan kahit na lupang malilibingan ang Jin family, nang biglang maririnig ang mga pagkatok mula sa pinto. Agad na pumasok ang mga warriors, sumigaw ang isa na ang Darkwater Organization ay mayroong official business dito, sila raw ay narito upang arestuhin si Su Jianting at ang sino mang hamarang ay papatayin ng walang awa. Makalipas ang ilang sandali ay hamanay ang mga servants ng Su family, ang taong ito ay si Yu Wanting, isa sa mga commanders ng Darkwater Organization. Napasabi sa kanyang isip na mukhang ang mga servants ng Marquis of Genyuan ay nakita na ang karamihan sa mundo ang mga ito ay hindi nagpapanik, gayunpaman si Su Jianting ay hindi niya mahanap. Greetings Marquis of Genyuan, saad niya. Si Young Master Su Jianting ay sinalakay ang Xuanwu Court, na siyang labis na nagpagalit sa Majesty. Kung kaya siya raw ay ang naatasan na umaresto sa Young Master, gayunpaman iyon ay hindi niya makita rito. Su Jianting patanong na sambit naman ni Marquis Sunan at habang binibigkas ang mga kataga ay nanginginig kuno, idinugtong na si Su Jianting ay wala rito sa kapital. Iyon daw ay ilang araw nang umalis, gayunpaman responsibilidad ng ama ang undisciplined na anak, kung kaya maaari din daw nitong hulihin ang matandang ito. Sa magalang na tono'y sumagot si Yu Wanting na siya'y hindi magtatangka, subalit biglang dumating si Eunuch Lien at nagsabing ang Majesty ay nagbigay ng utos na ipatawag si Sunan. Alright, saad ni Marquis Sunan, agad siyang inalalayan ni Eunuch Lien, sabay sabing tumungo na sila sa palasyo ngayon din.
Makalipas ang ilang sandali ay lumipat ang eksena sa study room ng palasyo kung saan makikitang agad na lumuhad si Marquis Sunan sa harap ng Emperor, nagsabing ang kriminal na ito na si Sunan ay binabati ang Majesty. Lord Suawat naman ni Emperor Ning Yuan Xian pakiusap tumayo raw ito, at pagtayo ni Marquis Sunan ay itinanong niya ang patungkol sa pag-alis ni Su Jianting. Oo, tugon naman ni Marquis Sunan iyon daw ay ilang araw nang umalis, upang tumungot dumalo sa ika-49 na kaarawan ni Haring Alugang. Sa edad niya siya raw ay hindi na makakapunta pa doon, kung kaya si Su Jianting na lang ang pinapunta niya. Hasambit naman ni Emperor Ning Yuan Xian sa kanyang isip ito raw ba ay guilty conscience, sa napaka-slight lang na hint ng trouble inasikaso na nito agad ang pagtakas ng kanyang anak. Idinagdag na ayon sa mga tao ng Darkwater Organization nung umalis si Su Jianting ay hindi pa natatapos ang autopsy, iyon ay tumakas na bago pa man masolve ang kaso at ang pagpunta nun doon sa Qiang State, siya raw ba ay binabantaan ng mga ito. Your Majesty, saad naman ni Marquis Sunan, hindi niya raw alam kung ano ang krimen na nagawa ng kanyang anak. Sumagot si Emperor Ning Yuan Xian na ilang araw na ang nakararaan, mayroong nag-submit ng petition sa kanya nagsasabing ilang buwan na ang nakararaan, si Su Jianting ay nag-lead ng mga warriors upang atakehin ang Xuanwu Court at nag-attempt na patayin maging ang auntie nito na si Su Peipei. Umano'y ang ganoong klaseng asta, ang ganoon katinding paglabag sa ethics ay hindi niya matagalan. Agad namang nagpaliwanag si Marquis Sunan ukol dito umano'y ang umatake doon noon sa Xuanwu Court ay grupo ni Kutuhuan, ginamit lang ang pangalan ng kanilang Su family. Dahil umano'y nung araw na iyon ay wala ang kanyang anak sa Xuanwu City, sa halip ay nasa Jiangxi City. Nung gabing iyon ay umiinom at nagsusulat ng mga tula kasama ang anak ng gobernador ng probinsya ng Jiangxi, at maraming tao ang makapagpapatunay patungkol sa bagay na iyon. Idinagdag na kung ang anak ay walang disiplina iyon ay kasalanan ng ama kaya Your Majesty ang matandang minister na ito ay mayroon ding kasalanan, kaya pakiusap Majesty siya ay parusahan din ito. Hasambit naman ni Emperor Ning Yuan Xian sa kanyang isip maliwanag daw na si Su Jianting ay ang siyang umatake sa Xuanwu Court tapos ngayon sinasabi pa nitong maaaring mag-testify ang gobernador at mga taga Jiangxi Province siya raw ba ay tinatakot nito, ang lahat ba ng mga taga Jiangxi Province ay mga tao rin nito. Sinagot niya ang huling pangungusap na binitawan ni Marquis Sunan nagsabing ni hindi niya alam kung ano ang krimen kaya sa tingin nito, raw ba ang parusang dapat niyang ipataw. Sinabi ni Marquis Sunan na iyon ay hindi na mahalaga hanggat ang isang individual ay guilty sa kung anong bagay. Sambit naman ng Emperor sa kanyang isip ang ibig nitong sabihin, sinasabi raw ba nitong siya ay nag-aakusa ng walang basehan. Hay dagdag niya sa kanyang isip talaga rong gustong-gusto niya nang magbigay ng utos upang putulan ng ulo ang matandang ito, kailangan niyang makaisip ng paraan upang mapabagsak ang Su family dahil kung hindi, natitiyak niyang ang mga ito ay magre-rebelde sa hinaharap. Yumukod si Marquis Sunan hahatawa naman ng Emperor siya raw ay masyado nitong overestimate, tama na tumayo na raw ito. Your Majesty, tugon naman ni Marquis Sunan umano'y si Zhang Chong ay muntik nang mamatay sa kulungan ng Imperial Court of Justice. Ang Imperial Court of Justice ay kailangang iber ang hindi matatakasang responsibilidad siya raw ay naniniwalang mayroong mga kaparusahan ukol sa ginawa ng mga iyon na siya namang ikinabigla ng Emperor. Idinagdag na kung kaya inirerekomenda niya rong gawin na lang sheriff ng Baye County ang Deputy Minister ng Imperial Court of Justice na si Wang Jinglan, at ang dating magistrate naman ng Wanian na si Wang Kaik ay gawing City Lord ng Jianyuan City. You old thief, na iinis na sambit ng Emperor sa kanyang isip siya raw ay sinusubukan nito ng husto, niyuyurakan nito ang kanyang buong bottom line. Ang harapin ang matigas na attitude ni Sunan alam ng Emperor na hindi pa ito ang tamang oras, kaya kailangan niyang pigilan ang kanyang galit at tanggapin na lang muna ang proposal nito sabay bigay ng utos sa kanyang mga servants na ihatid ang Marquis of Jianyuan pabalik sa kanyang residence. Interesting how interesting sambit ng Emperor sa harap ni Eunuch Lee nang makaalis na si Marquis Sunan ang matandang asong iyon ay ipinakita na ang kanyang pangil sa wakas. Sino raw ba siya sa tingin ng matandang iyon upang hindi ma-detect ang magulong act na isinasagawa nito? Talaga raw bang iniisip nung wala siyang kayang gawin laban doon? Hay miss na miss niya na raw ang new policy.
Umano'y kung hindi lang dahil sa nangyaring setback noon nawalis niya na ang mga disobedient na mga old nobles na ito, sabay tanong kung nasaan si Xinlang. Sumagot si Eunuch Lee na nakatali banda roon, nagtanong ang emperor kung iyon ba ay nabigyan na ng 3 hagupit, na agad namang kinumpirma ni Eunuch Lee. Nagtanong ang emperor kung iyon ba ay isinagawa ng may soft armor sa ilalim, hindi tugon naman ni Eunuch Lee iyon daw ay isinagawa sa ilalim ni Princess Ningyan kaya ang mga naatasang servants ay hindi na nang ahas na magpatuloy pa. Nabigla ang emperor sa kanyang narinig Xinlang talaga rong ito ay something, ano maging si Ningyan daw ba ay ginalaw na rin ito. Mula doon ay tumungo na sila sa lugar kung saan ibinilanggo si Xinlang at pagdating nila sa mismong lugar, nadatnan nila si Princess Ningyan. Agad na yumukod si Princess Ningyan sa harap ng Emperor Father saad niya siya raw ay ang siyang umakit kay Xinlang hindi ito ang siyang may kasalanan, teka lang hindi rin daw siya ang nag-initiate kundi si Yun Mengzi umano'y nilagyan ng drug ng taong iyon ang tsa ang iniinom nila. Siya at si Xinlang ay pareho lang na mga biktima rito, ang lahat ng ito ay kasalanan ng bastard na Yun Mengzi na iyon. Ningyan naiinis na sambit naman ng emperor sa kanyang isip alam nitong hindi niya maaaring edil ang imperial ambassador kaya sinusubukan nitong epin doon ang lahat ng sisi hindi raw ba, napatingin sa naghihilik na si Xinlang. Ano naiinis niyang sambit sa kanyang isip talaga raw bang ito ay natutulog? Nag-utos na wisikan ng tubig si Xinlang nang ito ay magising gayunpaman ang bagay na ito ay isinagawa na ni Princess Ningyan sinaboyan ng tubig si Xinlang, scumbag gumising raw ito. Thus dahil nga rito'y nagising na si Xinlang, uy sambit naman ng emperor so si Mr. Xin daw pala ay nagising na. Xinlang dagdag niya, ano raw ba ang gagawin nito patungkol sa nangyari sa pagitan nito at Ningyan? Sumagot si Xinlang na siya ay hindi na uli mangangahas pa na disrespect ang third princess, kaya magpanggap na lang daw silang walang nangyari. Kapansin-pansin ang reaksyon ng emperor ano sambit naman ni Xinlang sa kanyang isip may nasabi daw ba siyang mali? Bakit tila mas nagalit pa ngayon ang emperor? Agad na nagbigay ng utos ang emperor na sa cellar ikulong ang taong ito, ang lugar na ito ay masyado pa ring napaka-comfortable para rito. Makalipas ang ilang sandali nang mailipat na si Xinlang ay nagtanong ang emperor kay Princess Ningyan, ano raw ba sa tingin nito? Sumagot si Princess Ningyan na hindi big deal sa kanya yung nangyari. Kaya magpanggap na lang daw silang walang nangyari, siya at si Xinlang ay magpapatuloy sa pagiging brothers. Sumigaw si Emperor Ning Yuanxian na si Xinlang ay son-in-law ng Marquis of Xuanwo ang mga ito ay hindi maaaring magkaroon ng future ng magkasama. Sumagot si Princess Ningyan na hindi rin naman daw siya naghahanap ng future ang nangyari ay isa lamang aksidente. Hay bakit daw ba kasi hindi na lang ito bumalik sa family ng husband nito doon sa Yan Empire, hindi pa sigaw na tugon naman ni Princess Ningyan mas pipiliin niya pa rong mamatay kaysa sa bumalik doon. Ayaw niya rong makita pang muli ang disgusting na iyon, para sa isang taong anak ng isang prince ang taong iyon ay mukhang lalaking prostitute. Kasabay ng pagtagas ng luhay idinagdag na napahiya niya na noon ang kanyang ama sa kapital kaya hindi raw ba't ang kahihiyang iyon ay madidagdagan lang kapag bumalik pa siya doon, ano sinasabi raw ba nitong siya ay wala ng lugar pa rito sa kapital. Hay nai-stress ng sambit ng emperor sa kanyang isip una ay ang pagtakas ni Sujanting pangalawa yung matandang bastard na iyon na hindi nagbibehave ng maayos tapos ngayon, kailangan niya pang edil ang anak niyang ito raw ay napaka-infuriating. Bumaling sabay hakbang patungo sa pinto nagsabing wag na nitong bigyan pa ng anumang damit si Xinlang, hayaan nitong manigas sa lamig ang bastard na iyon hanggang sa mamatay at kaya ito nasabi ng emperor, dahil kadalasan ang mga underground cellars ay ginagamit sa pag-imbak ng mga yelo kung kaya ang temperatura sa mga ganoong lugar ay napakababa. Sa sumunod na araw ay lumipat ang eksena sa Imperial Court of Assembly, at dito ay sinabi ni Eunuch Lee sa mga opisyal na kung sila ay mayroong mga bagay na gustong i-report magsalita na, at kung wala naman ang mga ito ay maaari nang umalis. Si Censor-in-Chief Wang Chengcho ay nakatanggap na ng instructions mula sa Emperor at sa araw na ito siya ay ang blade na tatutok sa Su family, ito ay ang siyang unang hakbang ng Emperor sa pagklip sa mga pakpak ni Sunan. Sa kanyang isip ay napasabi si Chief Wang na si Sunan ay napakamakapangyarihan, ang mga minor officials ng Censorate ay hindi mangangahas na ipa-impeach ito kaya siya na lang ngayon ang natitirang maaasahan ng Emperor.
Marahil ang iba ay natatakot, gayunpaman siya ay nakapagdesisyon ng maging matabil na bunganga ng Majesty. Kung sino man ang gusto ng Majesty na i-criticize niya ay i-criticize niya, at kung hindi naman mag-specify ang Majesty maaari niyang i-criticize ang sino mang gustuhin niya. Idinagdag na ang Su family ay palihim na nagpapalawak ng teritoryo, nangangamkam ng mga lupang sakahan. Ang pamangkin ni Sunan ay walang anumang merit yet ito ay nagsisilbi bilang Assistant Magistrate ng Genuan City, pinalayas ang 3 lords at mayroong posibilidad na pinatay nun ang 2 sa mga iyon. Ito sana ang ilalapag niyang topic sa araw na ito gayunpaman, biglang nagpresenta ang palace censor na si Lin Bingchong. Your Majesty saad niya siya raw ay mayroong report. Sambit naman ni Chief Wang sa kanyang isip kasabay ng pagluwa ng kanyang mga mata ang pangahas naman daw nitong mauna sa kanyang mag-report ang kanyang control daw ba sa sensor rate ay naging problema. Pinagsalita ni Emperor Ning Yuan Xian si Lin Bingchong na siya namang ikinabahala ni Chief Wang mukhang ito raw ay nagalit. Inilahad ni Lin Bingchong na gusto niyang ipa-impeach si Xinlang bilang son-in-law ng Marquis of Xuanwo. Ang taong iyon ay umasal ng hindi wasto inakit si Third Princess Ningyan winasak ang kalinisang puri nito, dinungisan ang reputasyon ng royal family ng Yu State, siya raw ay natatakot na ang bagay na ito ay magpapagalit kay Prince Lian mula sa Empire. Hindi makapaniwala ang ilang mga opisyal sa kanilang narinig mayroong napatanong kung ito ba ay totoo talaga bang si Xinlang ay nang-ahas na subalit pinatahimik siya ng isa habang napatanong naman ang iba kung talaga bang mayroong nangyaring ganoong bagay. Sambit naman ni Chief Wang sa kanyang isip habang nakatitig kay Lin Bingchong napatanong kung ano ang binabalak nitong gawin, halos wala na raw sanang nakakaalam patungkol sa nangyari kay Xinlang at Princess Ningyan ang pangahas naman daw nitong i-expose ang patungkol sa bagay na iyon, gusto raw ba nitong malaman ng lahat? Ikaw na hamak lang na 6th rank censor sambit naman ni Emperor Ning Yuan Xian sa kanyang isip ito ay nang-ahas na kampihan si Sunan at ngayon ang lakas ng loob nitong i-expose ang skandal ng royal family ang talas daw ba ng kanyang espada ay hindi pa sapat, raw ba ang ibinigay ni Sunan rito upang ito ay hindi matakot maging sa kamatayan. Napasabi si Eunuch Lee sa kanyang isip na ang Majesty ay nakapagdesisyon ng hayaan na lang yung nangyari at ipadala na lang si Ningyan sa Empire sa later date gayunpaman ngayon mukhang magiging mahirap na ang bagay na iyon, at ang malala ay dahil sa involved si Prince Lian ng Great Yan Empire sa bagay na ito. Umano'y kapag ka nagalit nila ang imperyo, ang bagay na ito ay magiging mas mahirap pa na i-handle. Gayunpaman ang pamilya ni Yun Mengzi ay mayroong malapit na kaugnayan kay Prince Lian, kaya kung malakas ang loob nun na gawin ang patungkol sa bagay na iyon, malamang na iyon ay mayroong malalim na pangunawa sa ugali ni Prince Lian. Kapangahasan sigaw naman ni Lord Zhang kay Lin Bingchong, ang pangahas naman daw nitong dungisan ang reputasyon ng Royal Princess nang walang ebidensya. Your Majesty nire-request niya raw na arestuhin ang tampolasang ito at pagukulan ng iba yung investigasyon upang malaman kung sino ang nasa likod nito, at kung anong conspiracy ang binabalak nito. Sumagot si Lin Bingchong na mayroon siyang ebidensya umano'y si Xinlang at Princess Ningyan ay ginugol ang isang buong gabi ng magkasama sa residence ni Ambassador Yun Mengzi, paglabas ni Xinlang sa silid kinabukasan gusot-gusot na ang damit nito. Idinagdag na pagkatapos na mabilanggo ni Xinlang sa Imperial Court of Justice Prison si Princess Ningyan pangaraw ay personal na nagled ng mga warriors upang umatake, umano'y ang act na ito ay maituturing na treason at ang bagay ding iyon ay isa pang patunay na si Xinlang at Princess Ningyan ay mayroong affair. Umano'y kung hindi kayang parusahan ng royal family si Xinlang nasaan na ang kanilang authority, at kung hindi mapaparusahan si Princess Ningyan nasaan na ang batas. Idinugtong na kahit isang prince o princess pa ang makagawa ng krimen ang mga ito ay subject sa parehong mga punishment na natatanggap ng mga commoners. Inatake ni Princess Ningyan ang Imperial Court of Justice kaya hindi raw ba't nararapat lang na iyon ay makatanggap ng malalang parusa, pansamantalang nakakabinging katahimikan ang dumatal sa buong Court of Assembly. Napangisi si Marquis Sunan habang si Chief Wang naman ay nakaramdam ng pagkabahala, sapagkat si Lin Bingchong ay kabilang o nagmula sa kanyang censorate.
Napasabi si Eunuch Lee sa kanyang isip na sa puntong ito siya ay natatakot na kahit na ang emperor ay hindi na magagawa pang maitago pa sa publiko ang patungkol sa bagay na ito. Kailangan daw ba talaga nilang parusahan si Princess Ningyan demote ang title nito patungo sa County Mistress, o ito'y ibibilanggo nila mismo rito sa Imperial Clan Court? Mga walang silbi grupo ng mga walang silbi nagngangalit na sambit naman ni Emperor Ning Yuanxian sa kanyang isip nang biglang nagsalita si Lord Zhang. Your Majesty, saad niya umano'y siya ay nasa Imperial Court of Justice nung sandaling iyon, kung kaya nakita niya ng malinaw ang lahat. Umano'y mayroong mga sabi-sabing mayroong gustong umatake sa Imperial Court of Justice upang palayain si Xin Lang, at nung marinig ni Princess Ningyan ang patungkol sa balitang iyon agad nitong niled ang kanyang mga warriors upang i-defend ang Imperial Court of Justice upang tumulong sa pag-maintain ng order, kung kaya ang mga sabi-sabing si Princess Ningyan ang siyang responsable sa sinasabing paglusob na iyon sa Imperial Court of Justice ay walang basehan. O ganoon ba? Tugon naman ni Emperor Ning Yuanxian. Agad na dumagdag si Lord Zhang na siya raw ay maaaring mag-testify patungkol sa bagay na iyon, ganoon din si Yun Mengzi at ang maraming mga warriors ng Darkwater Organization. Kung ganoon base sa mga ram or sino yung nagbalak na umatake, tanong ng Emperor, sumagot si Lord Zhang na narinig niyang iyon ay kagagawan ng Great Bandit na si Kutuhuan. Well, kung ganon, saad ng Emperor, bilang isang royal princess si Ningyan ay nangahas na mag-mobilize ng troops sa capital ng walang pahintulot, kaya regardless sa kung ano pa man ang intensyon nito, ang bagay na iyon ay isang krimen. Sabay tanong kung nasaan ang chief ng Imperial Clan Court, agad na humakbang palapit si Ning Yu. Siya raw ay narito. Bukod sa pagiging chief ng Imperial Clan ng Yu State, si Ning Yu ay uncle din ng Emperor. Nagbigay ng utos si Emperor Ning Yuanxian na arestuhin ang third princess at i-confine sa Imperial Clan Court para sa self-reflection, na agad namang sinang-ayunan ni Chief Ning Yu. Palace Censor Lin Bingchong, saad ng Emperor, ano ito raw ba ay satisfied na ngayon? Sumagot si Lin Bingchong na ngunit mayroon pang isang bagay, yung patungkol sa pag-tarnish ni Xin Lang sa reputasyon ng third princess. Ang bagay na iyon ay isang malaking suliranin sa dignidad ng royal family ng Yu State, kaya pakiusap Your Majesty, ang bagay na iyon ay pag-ukulan nito ng iba yung investigasyon. Kung ganun Chief Ning Yu, sigaw ni Emperor Ning Yuanxian, kung ganun iimbestigahan din nito ang patungkol sa bagay na iyon, na agad namang sinang-ayunan ni Chief Ning Yu. Sunan dagdag ng Emperor sa kanyang isip, titingnan niya raw kung mayroon pang hahakbang ngayon upang ito ay bigyan ng cover. Magsasalita na sana si Chief Wang nang biglang nagmamadaling pumasok ang isang guard upang magbigay ng ulat. Your Majesty, saad nito, urgent military news. Siya ay mayroong urgent na military news. Pagdating sa harap ng Emperor ay agad na yumukod. Your Majesty, saad niya, umano'y mayroong tinatayang 30,000 mga troops ng Wu State ang nagmamarcha sa timog, nakadirekta patungo sa Shanghai City na siya namang ikinagulantang ng Emperor. Ano sambit niya sa kanyang isip? 30,000 mula sa Yu State nagmamarcha patungo sa timog. Ano ang ibig sabihin nito? Ano ang mga iyon ba ay nagbabalak na mang-extort sa kanila o makikipagdigma, o hindi naman kaya na gustong kunin ng mga iyon ang Shanghai City? Subalit hindi raw ba't ang Wu State ay kasalukuyan pa ring nasa period of weakness, kaya bakit mangangahas ang mga ito na magpadala ng mga troops ngayon? Natuon ang atensyon kay Marquis Sunan. Ano ang bagay daw ba na ito ay kagagawan ng Sunan na ito, kung ganoon nga ang bagay na ito ay kakilakilabot? Ano talaga raw bang ganoon kahirap na galawin si Sunan? Nagpakawala ng malakas na tawa. Hahaha, lumalabas na mukhang talagang basa pa ang likod ng tenga ng hari ng Wu at iyon ay napaka-eager na ipakita ang kanyang immature na mga kuko. Idinugtong na ang Yu State ay malakas at kahit na ang digmaan na nangyayari sa Nanawo State ay hindi pa rin natatapos magpahanggang sa ngayon, ang puwersa ng court ni General Zhenbei na narito ay higit pa sa sapat upang edil ang mga ito. At since ang mga ito ay narito na, pues sila ay maghahanda. Kung digmaan ang gusto ng hari ng Wu, ganoon ang ibibigay nila. Sunan, since ito raw ay ang Vice Envoy ng Privy Council ngayon, sabihin nito sa kanya, papaano sila tutugon? O sambit naman ni Marquis Sunan sa kanyang isip. Ning Yuanxian, ano iniisip daw ba talaga nitong ganoon lang kasimple ang mga bagay-bagay? Ipapaalam niya rito ang pakiramdam ng napapaligiran sa lahat ng anggulo, ngunit ito ay walang kakayahang makontrol. Pagbabayaran niya ito, lilipulin niya ang Jin family.
Sinagot niya ang tanong ng Emperor, nagsabing wala ng taong mas matalino pa sa Majesty, kaya pakiusap gumawa ito ng decisive na desisyon. Samantala, sa cellar naman ng palasyo kung saan ibinilanggo si Xinlang ay iwinaksi niya ang makapal na kumot na ibinigay sa kanya ni Princess Ningyan. Ito raw ay napakainit, mukhang nag-iinuman na naman itong dalawa. Hey, saad ni Xinlang kay Princess Ningyan, ano raw ba ang alak na ito na ibinigay nito sa kanya, bakit napakainit ng kanyang pakiramdam? Sumagot si Princess Ningyan na ito ay dear blood wine, sabay buhos sa kanyang baso. Siya raw kasi ay natatakot na baka ito ay manigas sa lamig hanggang kamatayan at bilang brother nito, papaano niya naman daw ba magagawang pagmasdan lang na ito ay mamatay? Hasambit naman ni Xinlang sa kanyang isip, sabay inom blood dear wine, no wonder na pakiramdam niya siya ay nasusunog. Natuon ang paningin kay Princess Ningyan, grabe ang Hellcat na ito ay talaga rong mayroong napakagandang figure. Scumbag, saad naman ni Princess Ningyan, nagtanong kung bakit siya nito tinitingnan ng ganito. Sinabi niya na raw rito nung nakaraan na iyon na ang huli, magmula ngayon sila ay magiging brothers na lang, pure and simple, kaya absolutely hindi raw maaaring ito ay magkaroon ng anumang improper thoughts patungkol sa kanya. Ano tugon naman ni Xinlang, ano naririnig daw ba nito ang kanyang sarili, bakit ano raw ba ang tingin nito sa kanya? Siya na si Xinlang ay isang napaka-pure at napakabanal na tao, siya ay hindi gumagawa ng anumang bagay upang pagtaksilan ang kanyang asawa. Hatugon ni Princess Ningyan, buti naman at least mayroon pa itong konsensya, at magmula doon ay nagpatuloy sa pagpapakalasing ang dalawa. Sa sumunod na araw ay naunang magising si Princess Ningyan, natuon ang atensyon sa natutulog pa ring si Xinlang, napatanong kung papaano, napatanong kung mayroon na naman bang nangyari sa kanila kagabi. Kapansin-pansin ang mga marka ng ngipin at halik sa buong katawan ni Xinlang, habang si Princess Ningyan naman, nagtaka kung saan nanggaling ang kumot na ito. Well, sino pa nga ba ang responsable sa bagay na ito? Walang iba kundi si Grand Eunuch Li. Siya ay nag-utos ng ilang mga servants upang takpan ang mga hubad na katawan nitong dalawa. Sa sobrang lakas ng ingay na ginagawa ni Princess Ningyan, napaka-imposible para sa kanya na hindi malaman kung ano ang nangyayari sa loob ng cellar. Ano sambit naman ni Princess Ningyan sa kanyang pagkagulantang nang mapansing silang dalawa ni Xinlang ay parehong walang saplot, napatanong kung ano na naman ba ang nangyari sa pagitan nilang dalawa kagabi, subalit agad siyang nagtago sa kumot nang biglang bumukas ang pinto. Ang narito ay walang iba kundi si Chief Ning Yu kasama ang isang eunuch. Xinlang, bungad ng eunuch, ito raw ay gumising na. Ang chief ng Imperial Clan Court ay mayroong gustong itanong. Nagising si Xinlang, sige, saad niya magtanong lang ito. Sinabi ni Chief Ning Yu na ang Emperor ay nagbigay ng instructions sa kanya upang tanungin ito, ano ito raw ba ay mayroong inappropriate relationship kay Princess Ningyan. Hindi tugon naman ni Xinlang, sila raw ay magkaibigan lang, completely innocent. Siya ay isang man of virtue, kaya papaano naman daw ba magiging posible na pagtataksilan niya ang kanyang asawa? Ang lahat ng ito ay sabi-sabi lang, walang katotohanan. Nagtanong si Chief Ning Yu kung mapapatunayan ba nito ang patungkol sa bagay na ito. Agad na nagtaas ng kamay si Princess Ningyan na siyang nagpaluwas sa mga mata ni Xinlang, siya kaya niya raw itong patunayan. Ang mga mata ni Chief Ning Yu at ng isang eunuch ay halos lumabas na idinagdag ni Princess Ningyan na si Xinlang at siya ay inosente, walang namamagitan sa kanilang dalawa. Hasambit ni Chief Ning Yu sa kanyang isip, inosente, ang bagay na ito ano? Ningyan, saad niya, talaga raw bang mapapatunayan nitong si Xinlang ay inosente? Oo, tugon naman ni Princess Ningyan, ang kanilang relasyon daw ay napaka-inosente, silang dalawa ay magkaibigan lang, talagang walang romantic relationship na involved sa pagitan nila. Alright, saad ni Chief Ning Yu, kung ganun ang kanyang investigasyon dito ay natapos na. Sabay utos sa eunuch na i-record na ang relasyon sa pagitan ni Xinlang at Princess Ningyan ay napaka-inosente. Ang romantic involvement na ibinabato sa mga ito ay completely baseless, purong paratang lang, walang anumang basehan. Grabe, sambit naman ng eunuch sa kanyang isip habang isinusulat ang mga sinabi ni Chief Ning Yu, ang mundong ito ay napakadilim, na kahit na ang isang napaka-pure na taong tulad niya ay kailangang sumabay sa agos. Makalipas ang isang oras ay dinala si Princess Ningyan sa korte ng Imperial Clan, kinulong doon upang mag-self-reflect, at siya ay isinailalim sa house arrest sa loob ng isang buwan, habang si Xinlang naman, ang kanyang pagka-detain sa underground cellar ng palasyo ay magpapatuloy.
Damit sambit niya sa kanyang isip ito raw ay hindi tama. Napakalinaw na si Princess Ningyan ang tumungot lumasing sa kanya.